Police confirmed intervention involving Saldico. Tapos, hindi man po kiniklaim ng ating gobyerno na dahil sa mismong efforts ng ating gobyerno, kaya nahuli si Saldico. Hindi man ganun. Wala mang sinabi yung ating Pangulo. Ang balita po, si Saldico, binalo niya, nag-try siyang mag-cross sa check. Sabi dito, mga kababayan, hindi dapat si BBM ang mag-report tungkol sa pag-aresto ni Saldico. Lalo't siya mismo ang itinuturo ni Saldi bilang mastermind ng flood control. Fake news yung gawain po ng amo ninyo, huwag ninyong ipahid. Hindi po violente yung ating administrasyon, yung Marcos po, ni yung Romualdez. Wala pong records ng Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. O ito mga kababayan, kasi gusto niyang siraan na siraan yung credibility ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi mismo yung ating Pangulong Bongbong Marcos yung nag-announce. Pero hindi man talaga yung ating Pangulo yung nauna. Nag-breaking news ito. Yung sources siguro, yung sa mainstream po, may mga sources siyempre yan. Nilik yung information na si Saldico po ay nahuli. Ngayon, pinapalabas nila na sinungaling yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Itataya ba ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung kanyang credibility? Kung hindi A1 information, yung siyempre kausap niya yan, mga kababayan, yung mga officials ng bansang Czech Republic. Diba? So ganon. Pilit mga kababayan, pinipilitit yung kwento ni Harry Roque para siraan yung ating Pangulo. Ito na mismo, sinek ng Rappler. Ano ka ngayon, Harry Roque? Ito yung balita. Exclusive Czech police confirmed intervention involving Saldico. Sila na mismo yung nag-effort. Siyempre, news organization siya. Rappler report siya. Exclusive police confirmed intervention involving Saldico. Tapos, hindi man po kiniklaim ng ating gobyerno na dahil sa mismong efforts ng ating gobyerno, kaya nahuli si Saldico. Hindi man ganun. Wala mang sinabi yung ating Pangulo. Ang balita po, si Saldico, binalo niya, nag-try siyang mag-cross sa Czech Republic papuntang Germany. Dahil po sa kakulangan niya sa documents, ayon, na-intercept siya ng German police. Yan po yung balita. Binalik siya sa Czech Republic kasi doon siya nag-cross. Ang sabi, galing France. Of course, because of the, siyempre, ngayon pa, yung mga balita, global po, instantaneous. Siyempre, alam din ng mga Europeans na yung mga pangyayari dito sa Asia, including the Philippines. At saka, siyempre, nakatimbre na rin po sa Interpol, mga kababayan, itong si Saldico. Matagal na siya. So, that is normal. So, na-intercept. Wala mang kiniklaim na kung ano, yung ating Pangulong Bongbong Marcos na because of the efforts of the Philippine government. Wala mang ganon. Gaya yung gawa ng mga kwento. Nagpapasalamat lang yung ating Pangulo kasi si Saldico wanted dito sa Pilipinas. Then, by accident, na-intercept siya doon sa Europe. Diba? Anong problema ninyo? Tapos si Libiste, dumaldal din. Sabi dito, mga kababayan, hindi dapat si BBM ang mag-report tungkol sa pag-aresto ni Saldico. Lalo't siya mismo ang itinuturo ni Saldi bilang mastermind ng flood control. Ano naman problema kung ang ating Pangulong Bongbong Marcos yung mag-report? Masyado naman yung nagmamagaling. At saka, itong tinuturo ni Saldico, yung ating Pangulas mastermind, problema din niya yun. Itong si Leandro Libiste, na anak ni Loren, masyadong nagmamagaling. Tinuturuan mo yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Suyo, naturuan ng ating Pangulo, mas magaling ka. Di ba?
Ayan, tanong natin kay Leandro. Magaling ka doon sa yung solar mo nga na project, hindi mo na ayos. Bayaran mo muna yung multa na 24 billion. Itong anak ni Loren, masyadong nagmamagaling. Ano man ang binatbat mo as compared sa ating Pangulong Bongbong Marcos? Doon si Batangas 1st District Representative Leandro Libiste sa integridad ng pag-aresto kay dating Congressman Saldico dahil sa posibleng conflict of interest sapagkat si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. umano ang tinuturong mastermind niko sa isyu ng flood control. Binigyan din ni Libiste ang umano'y kawalan ng kredibilidad sa sitwasyon at nagtanong paano paniwalaan ang proseso kung ang akusado ang may custody sa testigo. Confirmed intervention involving Saldico, sabi dito sa report ng Rappler. No less than President Ferdinand Marcos Jr. has been issuing updates on the arrest of fugitive and former Congressman Saldico in Prague, posting on his social media accounts 3 times in the last week. Pilit ninyong sinisiraan yung credibility ng ating Pangulo. Mas credible yung ating Pangulo na source ng information kaysa sa inyo. The absence of visual proof, however, his political opponents have tried to cast doubt on the information that he has given. Rappler reached out to check authorities even before Marcos' announcement of the arrest. They confirmed hours after Marcos' announcement that police action involving Ko indeed took place. We inform you that we can confirm that an intervention involving the name individual took place in the Czech Republic. The Office of the Criminal Police Investigation Service of the Police Presidium of the Czech Republic told Rappler in an email, nag-email po sa Rappler, in their local language on Friday, April 17. Rappler translated the contents of the letter via Google Gemini. The office said, however, declined to provide more details, saying it cannot verify this writer's identity in person and is therefore unauthorized to disclose more details. Yan ang sabi. If you require specific information, please contact the police in your country, which can request the necessary information through international police cooperation via Interpol. Yun ang sabi ng Czech Police. According to its website, the Office of Criminal Police and Investigation Services and the Czech Police Presidium is tasked with ensuring coordination of cooperation with international organizations in accordance with international agreements for foreign police institutions and security forces and participating in international judicial cooperation. Ayan ang sabi dito sa balita. Marcos first announced Thursday night, April 16, that Ko has been detained after crossing into the Czech Republic without proper documentation. Yun man lang yung sabi ng ating Pangulo. Kinonfirm niya yung mga reports na lumalabas sa media. Ang sabi, mga initial reports, nahuli si Saldico. On Friday, April 17, he said, Ko was stopped at the German border after entering from the Czech Republic. Ko, who has been the face of the biggest scandal that the Marcos administration has endured as active warrants in the Philippines from his graft and malversation cases stemming from the anomalous flood control projects. His Philippine passport has been cancelled. Marcos said on Monday, April 20, that a high-level team will be sent to Prague to coordinate cost repatriation. Yun ang utos na niya, Department of Foreign Affairs. So ngayon, ang pinapakalat nila, mindset yung mga tao na pag may nangyarian niya, baka niya ipatumba si Saldico, ang otoran niya yan, si Marcos, si Romualdez. Ganon katindi magpakalat ng mga propaganda itong mga bugok na to. Walang ganon po na records na pagpatumba yung Marcos administration. Ang mayroon po yung Duterte. Yung mga gawain ninyo, never na nagbanta sa buhay ng may buhay yung Marcos administration.
Kahit yung Marcos Sr. wala. Pagka daw Ninoy Aquino, Ninoy Aquino po na isinisi yung assassination kay Marcos Sr. ang lumabas sa mga latest na kwento noon, danding yung pangalan. Eh itong si Harry Roque at mga DDS influencers, for fake news ha. Yung gawain po ng amo ninyo, huwag ninyong ipahid. Hindi po violente yung ating administrasyon, yung Marcos po, ni yung Romualdez. Wala pong records ng pagpapatay sa kung kanino man. Si Sara, recorded. No joke, no joke. Kaya nga siya na-impeach. Si Digong, crimes against humanity ang kaso. Involving thousands. Hindi niya tinatago. Biniverbalize niya everyday. Kill, kill, kill. Yung Marcos administration, may ganon? Wala. Bloodless nga yung war on drug. Pero mas marami, mga kababayan, yung nahuli sa panahon ng Marcos administration na droga. Pero bloodless, pwede naman pala yung ganon. Kasi yung policy po, rehabilitation. Hindi yung kill, kill, kill. Pagkatapos, nung na-deliver pa dahil si Digong, ituturo ninyo yung ating Pangulo. Ituro ni Digong yung sarili niya. Proud siya eh. Tapos si Baste, ano yung sinabi? Target niya daw yung ulo ng ating Pangulo. Kayo yung mga may records na ganon. Tapos, ituturo ninyo ang gagawin kay Saldico. Walang records ng violence na ganyan. Kahit yung Plaza Miranda bombing, di ba naikwento ko sa inyo? Isinisi yun, yung Plaza Miranda bombing sa ating dating Pangulong Marcos Sr. Ano sabi ni Joby Salonga? Kausap ko si Joby noong buhay pa. Pumunta sa estasyon, nagpa-interview sa akin ng magkumandidato na 1992 for president, natalo ni Ramos. Nagsulat yun ng libro, sino yung mastermind ng Plaza Miranda bombing? Sabi daw ng isang na pumunta sa kanya, nakasama doon sa Nambumba, kadre. Ang itinuturo si Juma, hindi si Marcos. Pero isinisi sa Marcos. Yun ang uulitin ninyo. Palibasa, pari-parehas yung gawain ninyo. Isisisi yung hindi ginagawa ng Marcos. Mabait yung ating Pangulo kahit inaabuso ninyo. Hindi siya violente kahit siya sundalo. Ito si Pinas ng gobyerno. Ano siya nakitang nahuli? Si Jason Sa. Wala sila, sinyag ka. Wala rin siya nakitang nahuling. Aniwala pa kayo dito sa taong ito, Jason Sa. Or Saldico. In any of the immigration or regular detention facilities in Prague, no? At katunayan, Puro ka-fake news ang alam nito. Yun ang pinapakalat nila. Ng Czech Republic, they know nothing about the arrest of a certain Elizalde or Saldico, former congressman in the Philippines. So, ano ka maniniwala? Naniniwala ho ba kayong mapapauwi siya dito? Lalong hindi ka panipaniwala yung kwento ninyo. Between you, pagkatapos yung ating Pangulong Bongbong Marcos, mas kapanipaniwala yung ating Pangulong Bongbong Marcos kasi wala siyang records ng kasinungalingan. Wala siyang records na nagpakalat ng fake news. Ang may record na araw-araw nagpapakalat ng fake news kayo. Sa diba? Pilipinas ng gobyerno. Hindi nga ako naniniwala na nahuli siya eh. Yan ang problema kung hindi ka maniwala. Di wag kang maniwala. Problema mo yan. Anyway, sabi ng kababayan, short video lang tayo ngayong umaga. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye-bye po. God bless. Framing and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak.
na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya: boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.